Legal para sa mga kapatid nating Muslim na magkaroon ng higit pa sa isang asawa o kung tawagin nila, duwaya. Pretty in pink at twinning ang dalawang dalagang ito sa mala-prinsesa nilang gown at bulaklak. Pero hindi lang sila rito nagkakapareho. Sa araw rin kasing yon, pareho at sabay silang iniharap sa iisang groom. Ang groom, pinagitnaan ng dalawa niyang bride. At saka sila naglakad papuntang stage. Ang lalaki, ang 19 anyos na si Abdulwali. Ang nasa kanan niya, ang 20 anyos na si Nurhaima, ang una niyang asawa. Nasa kaliwa naman niya, ang 20 anyos din na si Nurhana, na kanyang second wife. Silang tatlo sabay na sumailalim sa iisang seremonya, alinsunod sa relihiyong Islam. Bagamat kasal na ang tatlo, hindi na muna magsasama sa iisang bubong. Si Nurhaima nakalipat na sa bahay ni Abdulwali dito sa Lamitan City, habang si Nurhana naman dun muna sa kanyang mga magulang. Nakiusap kasi yung nanay niya sa akin, hindi sila nagpagsama sa isang bahay. Mahal ko pa silang dalawa. Nitong Miyerkules, si Abdulwali nasa bahay nila kasama si Nurhaima. Ang mag-asawa magkatuwang sa gawaing bahay. Kinagabihan, tabi rin silang natulog. Nag-aaral pa sa kolehiyo si Abdulwali. Si Nurhaima naman, tumigil na muna sa pag-aaral. Pag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, pagkahanap ng trabaho, ang plano ko po ay patayuan sila ng dariling bahay. Isa-isa po sila para pare-parehas sila kasi magkakapamilya kami. Nung sumunod na araw, maagang gumayak si Abdulwali para puntahan naman si Nurhana na nasa kabilang barangay. Nung araw na yon, namalengke naman sila ng kanilang uulamin. Toka sa kusina si Nurhana. Siya rin ang tagalaba. Si Abdulwali naman ang tagabanlaw at tagasampay. Nung gabing yon, si Abdulwali doon na rin nagpalipas ng magdamag. Aminado si Abdulwali, nangangapa pa siya hindi lang sa buhay may asawa, pero sa buhay na may dalawang asawa. Mahirap, ma'am, yung pag sa mga gastos na, pero may paraan pa rin naman. Sa ngayon, ma'am, yung mga parents ko pa kasi yung nagsusuporta sa amin. Pero paano nga ba niya napagpasyahan na magkaroon ng dalawang misis? Una raw nakilala at nahulog ang loob ni Abdulwali kay Nurhana. Noong 2022, sa Facebook po. Nag-i-scroll lang po ako, tapos nakita ko siya. Nagandaan po sa kanya. Nag-add po siya sa akin, tapos nag-reply siya sa my day ko. Matagal muna kami nag-uusap, mga ilang months. Kumain kami, pumunta kami sa dagat. Masaya po kasi nakapagkita na kami. Nagkamabutihan na po kami. Si Nurhana, sinagot si Abdulwali. Mapagbigan siya, ma-effort. Sinusundan niya ako sa school. Gaya ng ibang mga kabataan, naging madalas daw ang kanilang LQ o lover's quarrel. Kasi minsan nag-react siya sa ibang babae. Hanggang ang 10 buwan nilang relasyon, nauwi sa hiwalayan. Ang lost com kami, hindi na nagkakaintindihan, ma'am. Tapos nagkalaban na kami, nag-break na kami. Hindi na kami nag-usap. Masakit yung sakit. Para gamutin ang kanyang sugatang puso, si Abdulwali muling umibig sa katauhan ni Nurhaima. Nagkasalubong kami, nagandahan po. Tapos nahanap ko yung Facebook niya. Nag-chat po siya sa akin. Niligawan ni Abdulwali si Nurhaima. Sabi niya sa akin, magkita daw po kami. Sabi ko sa kanya, sige po. Doon ko na po siya sinagot. Mabait po siya. Pogi. Ma-effort na yun. Na-in love. Matapos ang 2 buwan nilang relasyon, niyaya niya si Nurhaima na magtanan. Nagdadalawang isip pa ako. May pangarap pa sa buhay. Gusto kong maging social worker. Pero
Mas nanaig daw ang pag-ibig, kaya si Nurhaima sumama kay Abdulwali. Para hindi na daw ako mawala sa kanya. Yung January 14, nagtanan po kami. Kinabukasan, agad silang ikinasal sa seremonyas na halal para gawing opisyal ang kanilang pagsasama. Mahal na mahal ko po talaga siya. Sa nilang mangyari sa akin, katulad ng mga iba dyan, na iniwan lang po ng asawa pagkatapos anakan. Pangarap ko rin sa kanya na makatapos ng pag-aaral. Nagulat kunti kung bakit ganun. So wala na kaming magawa kasi gusto na nila kundi susuportahan na lang. Samantala, ang kasal ni na Abdulwali at Nurhaima nakarating sa dating nobya ni Abdulwali na si Nurhana. Kita ko lang yun sa my day na may tinanan siyang babae. Masakit para sa akin, ma'am. Kasi syempre, mahal ko pa siya tapos may kasama na siyang iba. Hanggang si Nurhana dumating sa isang mahirap na pagpapasya. Nag-decide na ako na pumunta sa pamilya niya. Gusto niya rin pakasalan. Mahal niya pa rin ako. Pinag-isipan ko talaga yan. Expect ko naman yun, ma'am. Na magduwaya talaga kami. Para sa akin, may anak din akong babae na ayaw ko rin na masama ang tingin ng tao sa kanya. Tinatanggap ko talaga. Kinausap ko nandiyan naman si Nurhana. Sabi ko sa kanya, okay lang, walang problema, ikakasal kayo. Pero ang pag-alok ni Nurhana ng kasal kay Abdulwali, hindi nagustuhan ng unang misis na si Nurhaima. Emotional po ako, umiyak po ako. Kasi may kaduhaya po ako. Masakit po talaga sa akin. May kahati. Sinabihan ko lang po siya na ex ko po dati. Ayaw niya. Pero nang nakapagsundo yung mga parents, pumayag na siya. Ikasal kaming tatlo. Kung mag-choice lang po ako, hindi. And sabi niya sa akin, okay lang yan kasi sunat yung may kaduhaya. Si Nurhaima pumayag na rin na magkaroon ng kahati sa puso ng kanyang mister. Kailangan kong tanggapin to kasi bigay to ng Allah. Pumayag na lang po ako kasi mahal ko po siya. Samantala, makalipas ang halos 2 buwan, si Abdulwali at Nurhana ikinasal 1 linggo matapos ang kasal ni na Abdulwali at Nurhaima. Nitong February 9, sina Abdulwali, Nurhaima at Nurhana sabay na sumailalim sa iisang seremonya. Excited pero masakit pa rin kasi may kaduhaya. May kahati ka, ganun. Kasi baka ganun talaga yung tinadhana sa amin. Paglilinaw ng ama ni Abdulwali na si Rafi, hindi kasal kundi formal na pagpapakilala at selebrasyon ang naganap noong Pebrero. Napagkasunduan